Napabuntong hininga na lang si Zaira habang masama ang tingin sa halos di makahingang si Harold dahil sa kakatawa. Basang-basa ngayon si Zaira dahil sa kagagawa ni Harold. Simula nang pumunta si Zaira sa syudad dahil sa kasal na kanyang madrasta at mapapangasawa nito, ay ganoon na ang ipinakitang ugali ni Harold sa kanya. OMG! Look at you! Mas mukha ka ng pulubi! Ani Trisha. Who told you to laugh? Tinuro naman ni Trisha ang sarili at nagkibit-balikat lang si Harold. Si Trisha ay ang stepsister ni Zaira at hindi rin magandang pakikitungo nito sa kanya. Bakit? Nakakatawa naman talaga. Sagot ni Trisha. Kanina oo, ngayon hindi na. Tiningnan naman ng masama ni Zaira si Harold na sa tingin niya ay hindi ata nauubusan ng sungay sa katawan. Sinuway naman ito ni Don Lucas kaya agad itong nanahimik. Kinabukasan nga ay hinatid ni na Don Lucas si Zaira. Pagpasensyahan mo na si Harold, ha? Napangiti naman si Zaira sa sinabi ni Don Lucas. Hindi ho ba naalog ang ulo ng anak nyo? Baliktad po atang utak niyan eh. Napangiti naman si Don Lucas at bahagyang tinapik-tapik ang ulo ni Zaira. Madaling lumipas ang panahon. Hindi na namalayan pa ni Zaira na tapos na siyang mag-aral at nakasakay na siya sa bus papuntang syudad. Kausap niya ngayon sa telepono ang best friend niya para ipaalam na malapit na siya. Ew, ano ba Via? Yung uhog mo nasa damit ko na. Puna ni Zaira sa kaibigang nakayakap sa kanya ngayon. Uy, grabe ka ah. Malinis kaya yan? Sabi ni Via. Bukas apply tayo agad ah. Atat, bes! Atat! Sagot ni Via. Agad ngang naghanap ng trabaho sina Zaira. Sinuwerte naman agad ang dalawa dahil pagkatapos ng isang linggong paghahanap ay agad silang natanggap sa isang kumpanya. Good morning sir. Ako po si Zaira Viola. Ako pong bago niyong sekretarya. Nakayuko si Zaira kaya naman hindi niya nakita ang mukha ng kanyang amo nang humarap ito. Ngunit alam ni Zaira na pamilyar ang likuran ng lalaki kanina. Good morning, Zaira. Natigilan si Zaira nang marinig ang boses nito. At alam niyang magiging impyerno muli ang buhay niya sa kumpanyang yon. Unti-unting itinaas ni Zaira ang paningin, hinihiling na sanay kaboses lamang ito ng lalaking pinakahuli niyang kakausapin sa tanang buhay niya. Teka, ikaw? Ako nga. At wala nang iba. Unless may nakikita kang hindi namin nakikita. Agad na umiling si Zaira at lalabas na sana ng office ni Harold, ngunit hinawakan siya nito sa kamay upang pigilan at sinenyasan ang dati nitong sekretarya na nagtitraining kay Zaira na lumabas muna. Agad namang tinanggal ni Zaira ang pagkakahawak ni Harold sa kanya nang sila nalang dalawang naroon. Susunod sana siya sa trainer niya ngunit humarang si Harold sa dadaanan niya. Pwede bang magpasa agad ng resignation letter? Nagbagong isip ko. Hindi ko pala kaya yung trabahong to. Not too fast, woman. May contract tayo. At nakalagay ron na 1,000,000 ang babayaran mo kung hindi ka tutupad sa 1 taong kontrata. Nanlaki naman ang mata ni Zaira at kinuha ang hawak na papel ni Harold tsaka yon binasa. Agad kasi silang pumirma ni Via nang hindi yon binabasa dahil sa sobrang saya. Natutop na lang ni Zaira ang kanyang bibig. Naisip niya namang punitin yon ngunit naalala niyang marami pala silang pinirmahang ganoon. Give me my millions. Siya kita pakakawalan. Bukas naman ang pintuan ko. Pwede kang lumabas anytime. Ano ka ba? Ito naman di mabiro. Ano ho bang pwede kong gawin, sir? Ready na ako. Sumusuntok-suntok pa sa ere si Zaira at ginagaya-gayang galawan ni FPJ. Nakita niya naman ang ngisi ni Harold. Alam ni Zaira na walang matinong gagawin si Harold pag ganoon ang ngiti nito. Alam niyang may anomalya itong naiisip pag ganoon ang mukha nito. Wala naman. Sige na, pumasok ka muna sa office mo. Wala pa naman akong nakaschedule na meeting ngayon. Copy that, sir. Pero wala talaga, sir? Wala na. Wala.
As in none. Tumangutango naman si Zaira at naglakad na papuntang office niya na nasa loob lang rin naman ng office ni Harold. Hindi nga nagkamali si Zaira dahil araw-araw siyang iniinis ni Harold. Isang araw lang pala nito, pinatahimik ang mundo niya. Kararating lang ni Zaira sa office at wala pang 5 minuto siyang nakaupo ay biglang tumunog ang teleponong nasa mesa niya. Agad namang sinagot ni Zaira yon at si Harold lang palang nasa kabilang linya. Hey, nauuhaw ako. Pwede mo ba akong kunan ng tubig? Nagtaka naman si Zaira dahil meron itong babasaging pitchel na may tubig sa minisala sa mismong office nito. Ha? Meron po ba dyan, sir Nasa lamesa po sa minisala nyo. Ayoko nun. I want some bottled water. Pwede bang bilhan mo ako sa labas? Napabuntong hininga na lang si Zaira. Tsaka ibinaba ang telepono pagkatapos umoo. Pagkalabas niya ay kita niyang nakakalokong ngiti ni Harold. Nang makita siya nito ay bumalik sa pagiging inosenteng mukha nito. Lumapit siya kay Harold at inilahad ang kamay para humingi ng pambili. Pagkatapos bumili sa ibaba ay hapong-hapon na bumalik si Zaira sa office ni Harold dala ang isang balot ng bottled water. Bakit ang dami niyan? Isa lang pinabili ko Pilit naman ang ngumiti si Zaira at tiningnan ng boss niya pagkatapos ibaba ang dala. Para po pag inuha kayo ulit sir, meron ka na dito. Lahat ng klase ng tubig sa plastic bottle nandyan na. Maglalakad na sana papasok si Zaira nang pigilan na naman siya ni Harold. Tumingin si Zaira sa amo habang nakakunot ang noo. Pagbuksan mo ako ng isa, may ginagawa pa ako. Gusto mang magdabog ni Zaira ay pilit na lang siyang ngumiti dahil amo niyang kaharap at hindi stepson ng stepmom niya. Napangiti naman si Zaira dahil nakaisip siya na kalokohan. Sir, ito na po yung tubig niyo. Ngumiti naman si Harold at inabot ang tubig. Nang abutin ito ng amo ay sinadya ni Zaira na pigain ang ilalim ng bote kaya nabasa si Harold. Napangisi naman si Zaira ngunit nagkunwari pa rin siyang nataranta. Agad namang kumuha ng tissue si Zaira at pinunas yon kay Harold. Hala, sir sorry. Muntik na kasi akong matumba kaya kumapit ako sa bottle. Sorry, di ko po sinasadya. No, it's fine. Ako na. Magbibihis na lang ako. Sorry talaga sir, hindi ko talaga sinasadya. Natigilan naman si Zaira nang mapatingin siya sa mga mata ni Harold na nakatingin rin pala sa kanya. Napagtanto ni Zaira na ang lapit na pala ng mukha nila. Lalayo sana si Zaira nang mawalan siya ng balanse kaya agad siyang hinawakan ni Harold sa bewang. Dahil sa lakas na pagkakahila nito ay napakapit siya sa matitipunong braso ng amo. Nasa ganoong sitwasyon sina Zaira at Harold nang biglang bumukas ang pintuan ng office ni Harold. Oh, what a scene! Pasensya na pare, hindi kasi nakalak yung pintuan mo, sabi ni David. Agad namang napabitaw si Harold at Zaira sa isa't isa. Hindi ka pa marunong kumatok? Wala bang pintuan sa bahay niyo? Naistorbo ba kita? Pwede naman akong umalis. I have condoms here. Hahatian kita kung wala kang extra dyan. Sagot ni David. Shut up. Hindi ako katulad mo, you moron. Sekretary ko siya. Namula naman si Zaira sa sinabi ng kaibigan ni Harold, tsaka tumikim at nagpaalam na. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makapasok na sa office niya. Hindi niya naman maintindihan kung bakit mabilis ang tibok ng puso niya. Isinawalang bahala na lamang yun ni Zaira at pinagpatuloy ang pagtatrabaho. Maraming araw ang lumipas at ganoon pa rin siya at si Harold araw-araw. Can you pass me the remote? Kumunot naman ang noon ni Zaira dahil nasa lamesa lang ni Harold ang remote nito. Nakakurus pa ang paa nito sa lamesa habang nakahalukip-kip na nanonood ng TV. Are you for real? Andiyan lang sa harap mo sir Iinat mo lang yung mahaba't patpatin mong braso. What? Ako? Patpatin? Baka gusto mong makita ang 8-pack abs ko. But never mind. Akin na yung remote.
Napailing na lang si Zaira at inihagis ang remote sa amo niya na ikinagulat nito, tsaka tumalikod at naglakad papalayo. Narinig ni Zaira ang pagtawag ni Harold ngunit hindi na lang siya lumingon at hinayaang mainis ang amo. Puti nga sa kanya, kampunso ni Satanas, kainis! Kinabukasan ay maagang pumasok si Zaira. Inagahan niya talaga para hindi makita ang pagmumukha ni Harold na sumisira ng araw niya. Ngunit napangiwi si Zaira nang makita si Harold sa pathway at nakikipag-usap sa janitress. Matanda ng janitress nila ngunit maliksi pa rin yon. Aalis na sana si Zaira nang makita niyang inagaw ni Harold ang mop sa matanda at ito na mismong nag-mop. Napangiti si Zaira at aalis sana ngunit tinawag siya ni Lola Emilda kaya wala siyang nagawa at lumapit. Good morning Sir Harold. Good morning Lola Emilda. Bumati pabalik si Lola Emilda, samantala naman si Harold ay ngumisi at alam ni Zaira kung ano na naman yon. Mukhang maaga ka, Zaira. Wala pa naman akong iuutos sa'yo. Ganito na lang. Ikaw na munang mag-mop dito. May tatapusin lang akong papers. Hindi nga nagkamali si Zaira dahil yun nga ang nangyari. Inaagaw pa sana ni Lola Emilda ang mop kay Zaira ngunit hindi pumayag si Zaira at siya na lang ang nag-mop. Pagkatapos ni Zaira ay dumiretso na lang siya ng kantin para umorder ng paborito niyang spaghetti para kumalma siya. Ang timonyitong yun talaga, kahit kailan. Bakit di na lang kaya sila mag-collab ni Satanas? Aba, kuhang-kuha niyang ugali. Naglalakad si Zaira nang biglang makita ang kaibigang si Via at kumakaway ito sa kanya. Bago lumapit sa kaibigan ay umorder muna siya at laking pagtataka niya nang libre lamang yon. Huy, bes! Thank you Ang sarap tuloy ng breakfast ko. Saktong-sakto, hindi tayo nakapag-almusal. Bait mo talaga, kaya mahal na mahal kita eh. Sabi ni Via. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Sus, pahambol ka pa. Sabi ni Sir Harold, nag-mop ka na daw kanina. Tapos ang kapalit nun, libreng paalmusal ng boss natin para sa lahat. Sabi ni Via. Matapos sabihin yun ni Via ay nilantakan na nito. Napakunot naman ang noon ni Zaira, ngunit napangiti na lamang ng mapagtantong may kabutihan rin palang tinatago si Harold. Matapos kumain ay umorder si Zaira ng para kay Harold. Ngunit natigilan siya nang pagbukas niya ng pintuan ay ibang almusal pala ang nais ng kanyang amo. Napako naman si Zaira sa kinatatayuan nang makitang halos hubot-hubad na ang babaeng nakakandong kay Harold ngayon. Hindi na malaya ni Zaira na nabitiwan niya na pala ang dalang pagkain na gumawa ng ingay kaya napatingin sa kanya si Harold at ang babae. Sorry sir, hindi ko po alam na iba palang almusal ang gusto niyo. Busy po pala kayo? Sige po, ipagpatuloy niyo lang. Mananahimik lang po ako. Aalis na sana si Zaira nang maramdaman na may humawak sa pulsuhan niya. Nagtaka naman siya dahil napakabilis maglakad ni Harold. Who told you not to knock? Di ba sabi ko, kumato ka lagi bago pumasok? Ramdam ni Zaira ang gigil ni Harold dahil pahigpit ng pahigpit ang hawak nito sa pulso niya. Hindi alam ni Zaira kung ano ang iindahin. Ang sakit ba na dulot ng kapit ng kanyang amo o ang hindi niya maintindihang sakit na nararamdaman sa kanyang dibdib ngayon. Sir, nasasaktan po ako. Sorry po, hindi ko naman po alam. Pasensya na po talaga. Tumulo ang luha ni Zaira matapos sabihin yon kaya napayuko na lamang siya. Tila nabuhusan naman ng malamig na tubig si Harold kaya natauhan siya nang makita ang luha sa mga mata ni Zaira. Go away. Sorry po talaga sir. Sorry po. Ang sabi ko, umalis ka. Napatakbo na lang si Zaira dahil ngayon niya lang narinig ang galit na boses ni Harold. Pati ang ekspresyon nito na animoy mangangain ng buhay. Umuwi na lang ng apartment si Zaira kaysa harapin ang galit niyang amo. Baka sisantehin lang siya nito pag kinausap niyang galit si Harold. Kinagabihan ay dumating na si Via at nagtaka ito nang naroon na siya. Lagi kasi itong nauunang umuwi sa kanya dahil mas maagang out nito.
nandito ka na pala? Ano yan? Adobo? Tanong ni Via. Oo, wala akong magawa eh. Ganun ba? Nga pala, hinahanap ka ni boss kanina. Sabi ni Via. Ha? Bakit daw? Nagkibit-balikat lang si Via at saka kumuha ng plato at sumandok ng kanin at ulam. Nakisabay na lang din si Zaira. Kinabukasan ay pumasok pa rin si Zaira dahil sa tingin niya ay hindi pa naman siya sisisantihin ng amo. Naglalakad si Zaira nang makita niyang amo na buhat-buhat ang isang karton. Nakita naman ni Zaira na nahihiyang nakasunod rito ang isang staff ng kumpanya at papunta ito sa gawi niya. Tatalikod sana si Zaira nang tawagin siya ni Harold. Good morning, sir. Magpapatulong po ba kayo magbuhat? Sige po, akin na. Natawa naman si Harold dahil sa iniakto ni Zaira. Natigilan naman si Zaira dahil ngayon niya lang nakitang ngumiti si Harold at hindi nangisi. No, it's fine. Kaya ko naman. Hintayin mo pala ako. Kailangan natin mag-usap. Natigilan naman si Zaira at agad na yumuko at humingi ng tawad kay Harold. Ala sir, sisisantihin niyo ba ako? Sir, wag po. Maawa ka po sa akin. Kahit ano po gagawin ko, wag niyo lang ako sisantihin. Napailing naman si Harold at hinawakan ng baba ni Zaira para ipantay ang paningin nito sa kanya. Ano ka ba? Hindi kita sisisantihin. Hintayin mo na lang ako sa office. Tumango naman si Zaira at naglakad na papuntang office. Pagkarating roon ay nakahinga siya ng maluwag dahil hindi naman pala siya sisisantihin ni Harold. Alam ni Zaira sa sarili na kailangan niyang perang nakukuha mula sa trabaho dahil malapit na maubos ang savings ng yumaon niyang mga magulang. Ayaw rin naman niyang abusuhin ng kabaitan na kanyang stepmom. Maya-maya pa ay narinig ni Zaira na bumukas ang pintuan at iniluwan yon si Harold. Pumasok ito at umupo sa swivel chair niya. I'm sorry. Pasensya sa nagawa ko last time. To make it clear, hindi ako galit sa'yo, kundi sa sarili ko. Po? Bakit naman po, sir? Maintindihan ko naman po kung sa akin kayo magagalit. Huwag ka nang magtanong. Basta sa sarili ko ako galit. At sa'yo ko lang naibunton. No more questions. Bumalik ka na sa office mo. Tumangutango na lang si Zaira dahil sa tingin niya ay menopause na ata talaga si Harold dahil ang dali nitong magpalit ng mood. Malapit na si Zaira sa pintuan ng office niya nang pigilan siya ni Harold. And mangako ka na wala kang pagsasabihan. Kasama na dun si Dad tungkol sa nakita mo. Tumangong muli si Zaira at pumasok na sa office niya. Napailing na lamang si Zaira dahil alam niya nang hindi pa rin titigil sa pangaasar ang amo niya. Tama nga siya dahil nang sumunod na mga araw ay nagsimula na naman ito. Natutulog si Zaira nang magising siya dahil sa malamig na palad na nakahawak sa kanyang pisngi. Pagdilat ng mata ni Zaira ay bumungad sa kanyang napakalapit na mukha ni Harold na ikinabigla ni Zaira kaya nagkaumpugan sila ni Harold pag-angat ng ulo niya. Oh, that hurts. Grabe yung ulo mo. Ulo pa ba yan o bato na? Hawak-hawak rin ni Zaira ang ulo at masamang nakatingin kay Harold. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na mambigla ka ng taong natutulog? Nagbibiro lang naman ako. Grabe ka gumanti ha. Magbiro ka kasi sa lasing, wag lang sa bagong gising. Ano ba kasing kailangan mo, boss? May diin ang huling salita na binanggit ni Zaira, ngunit ngumisi lang si Harold at iniabot ang tasang dala kay Zaira. Napatingin naman si Zaira sa hawak niyang tasa at ibinalik muli ang tingin kay Harold. Nakataas lang naman ang kilay nito at umirap. Natawa naman si Zaira dahil ngayon lang siya nakakita ng lalaking nang iirap. Ano ba yung hawak mo? Tasa, di ba? Eh di timplahan mo na ako ng kape. Napahawak naman si Zaira sa bibig dahil hindi makapaniwala sa katamaran ng amo niya. Nagawa mong maglakad papunta sa office ko para istorbohin ang beauty rest ko. Tapos di mo magawang pumunta sa coffee machine, nakatabi lang naman ang sofa sa office mo.
Shut up. Ayoko nun. Matabang. Timplahan mo ako. Tapos ang usapan. Napabuga na lang ng hangin si Zaira habang nakatingin sa papalayong si Harold. Gigil niyang kinapitan ang tasang dala at marahas na napakamot sa ulo niya. Rinig na rinig naman ni Harold ang bawat lagabog sa loob ng office ni Zaira. Napangiti na lang siya at napailing dahil buo na naman ang araw niya dahil nakita niya na naman ang inis sa mukha ni Zaira. Cute. Nabulong na lang ni Harold sa sarili. Maya-maya nga ay dumating na si Zaira, dala ang kapeng pinatimpla ni Harold. Nandito na ang kape niyo, sir. Di sana kayo makatulog mamayang gabi. Pahina ng pahina ang boses ni Zaira kaya hindi narinig ni Harold ang kanyang huling sinabi na ipinagpasalamat ni Zaira. Thank you. By the way, pupunta tayo ng Tagaytay bukas. Meron akong imimit na client. Sumabay ka na sa akin. Pumanting naman ang tenga ni Zaira nang marinig ang Tagaytay. Napangiti siya at animoy batang nakatingin kay Harold. Pupunta tayo doon para sa trabaho, hindi para gumala. Napabusangot naman si Zaira at bumalik na lang sa office niya. Tapos na ang training ni Zaira at 8 buwan na ang nakararaan nang magsimula siyang magtrabaho bilang sekretarya ni Harold. Hindi inakala ni Zaira na tatagalan niyang lalaking pinakahuli niyang tutulungan pag nagkaroon ng malakas na lindol sa Pilipinas. Gaya nga ng sinabi ni Harold, ay kinabukasan nga pumunta silang Tagaytay. 6 na oras ang biyahe galing sa kumpanya papunta roon kaya nakatulog si Zaira at nagising siya sa tapik sa pisngi niya. Nandito na tayo. Tumayo ka na dyan. Tsaka yung laway mo, punasan mo nga. Laki-laki mo na, naglalaway ka pa rin. Napairap naman si Zaira, tsaka yun pinunasan gamit ang kamay. Nagulat naman si Zaira nang inabot ni Harold ang panyo nito sa kanya. Gamitin mo nga to. Ang dugyot mo tingnan sa ginagawa mo. Nagpasalamat na lang si Zaira imbes na makipagbangayan rito. Matapos bumaba ni Zaira, ay pumasok na sila sa resort na napili ni Harold. Nagtaka naman si Zaira nang walang kahit isang tao sa resort. Maya-maya pa ay may lumabas na sa tingin ni Zaira ay mga Tsino. Bumati ito kay Harold at laking gulat ni Zaira nang marunong itong magtagalog. Nga po pala, Mr. Chow, ang sekretary ko, si Zaira. Magandang umaga po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Bumati naman pabalik ang mga Tsino at dumiretso na sa pool area para manood ng napakagandang taalik at volcano mula roon. Habang naglalakad ay panayang linga ni Zaira dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong kagandang resort. Kitang-kita pa mula ritong taal. Ngunit nagtataka talaga siya kung bakit walang katao-tao sa resort. Kaya pagdating nila sa kwarto ay agad na natanong si Zaira. Nga pala boss, bakit walang tao sa resort? Anong paningin mo sa mga nakasalubong natin kanina? Aso? Napairap naman si Zaira dahil namimiloso po na naman si Harold. Hindi. Seryoso nga. Bakit tayo lang customer? Ayos. Narentahan ko ang buong resort para walang maingay sa meeting. Sige na, lumabas ka na. Doon ka na sa kwarto mo. Ha? Meron akong sariling kwarto? Oo. Pero ayos lang naman kung gusto mong tumabi ka sa akin. Umirap naman si Zaira at agad na lumabas ng kwarto ng amo niya. Pumasok siya sa katabing kwarto ni Harold para pag may inuutos ito ay malapit lamang siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Zaira dahil yun ang utos ni Harold. Nang pumunta siya sa kwarto ng amo ay agad siyang kumatok ngunit hindi ito nagising. Napangisi naman si Zaira at bumalik sa kwarto niya tsaka hinintay na magising si Harold. Maya-maya nga ay may kumatok sa pintuan niya at bumungad roon si Harold. Di ba sabi ko sa'yo, gisingin mo ako pag nauna kang nagising? Uminat-inat naman si Zaira at nagkunwaring bagong gising lang. Sorry boss. Kagigising ko lang rin kasi. Patagong umisi si Zaira nang tumalikod na si Harold. Never mind. Sumunod ka na lang sa baba. Yes, sir.
Matapos ang meeting ay nagkayayaan ang boss ni Zaira, pati ang mga kasama nitong mga Chino kaya alam niyang lasing ang amo. Kaya naman, nauna nang bumalik si Zaira sa kwarto niya. Pilit ipinipikit ni Zaira ang kanyang mata, ngunit hindi siya makatulog kaya naglakad-lakad na muna siya. May nakita siyang treehouse kaya dun muna siya tumambay. Nang makaramdam ng antok si Zaira ay bumaba na siya. Ngunit nawalan siya ng balanse nang biglang may magsalita dahil sa gulat. Aray! Ang tigas naman ng Bermuda dito. Sino ba kasing baliwang nanggulat sa akin? Pwede bang bumangon ka na? Ang bigat mo kaya. Nagulat si Zaira nang mapagtantong ang lasing na boses pala ng among naririnig kanina. Napagtanto niya ring hindi pala Bermuda ang kinahulugan kundi ang matipunong katawan ni Harold. Bumangon si Zaira at tatayo na sana nang biglang yumakap sa bewang niya si Harold. Sandaling nagulat si Zaira ngunit agad rin siyang nagpumiglas. Ngunit mas hinigpitan ni Harold ang pagkakayakap sa kanya. Pinilit ni Zaira na makaalis ngunit natigilan siya nang maramdaman ang patak ng luha ni Harold sa kanyang balikat. Can we stay like this? Kahit 5 minuto lang. Ano kasi sir? Baka may makakita sa atin. Baka kung anong isipin nila. Please. Hinayaan na lang ni Zaira si Harold dahil sa tingin niya kailangan nito ng masasandalan ngayon. Hinayaan niya lang na umiyak ito sa balikat niya. Hindi alam ni Zaira kung bakit pakiramdam niya na kuryente siya nang maramdaman ang hininga ni Harold sa kanyang leeg. Pati ang lamig ay hindi niya na maramdaman dahil sa yakap nito. Ramdam na ramdam niya ang katigasan ng dibdib nito at ang init na hatid niyon sa kanya. Pinagalitan ako ni Daddy. Matik na kaming atrasan ng clients kanina. Kasi late na akong nagising. Bigla namang nakonsensya si Zaira dahil sa ginawa niya kanina. Pasensya sir. Kasalanan ko kasi hindi kita ginising. No, it wasn't your fault. Akong may kasalanan kung bakit ako na-late kanina. Napayuko na lamang si Zaira at kinain ng katahimikan ng paligid nila ni Harold. Kakalasin na sana ni Zaira ang kamay ng amo niya dahil baka nilalamig na ito at magkasakit. Ngunit natigilan si Zaira sa sinabi ni Harold. I like you. Matagal na kitang gusto, Zaira. Hindi mo ba nakikita yun? Oo, nagbubulag-bulagan ka lang. Sir, baka lasing ka lang po. Tara na po sa loob. Malalim na po ang gabi tsaka lumalamig na rin po. Tumayo na si Zaira at sinubukan niya sanang itayo si Harold, ngunit dahil sa bigat nito ay na-out of balance siya. Pagdilat ng mata ni Zaira ay nakaibabaw na siya kay Harold. Napalunok naman si Zaira nang mapagtantong isang maling galaw niya lang ay magdidikit na ang labi nila ni Harold. Tatayo sana si Zaira ngunit iniyakap ni Harold ang mga braso nito sa kanya. Hindi ako lasing. May tama lang. Teka sir, sure po kayo? Malabo po atang mata niyo. Baka ibang babae pong nakikita niyo sa akin. Hindi malabong paningin ko. Nakainom lang ako. Pagkasabi ni Harold noon ay ipinagpalit niya ang pwesto nila ni Zaira at siyang umibabaw rito. Dahan-dahan niyang inilapit ang labi sa labi ni Zaira at nang walang narinig na reklamo kay Zaira ay tuluyan niya nang hinalikan si Zaira. Agad namang tumugon si Zaira at iniyakap ang mga braso sa leeg ni Harold. Tinanggal naman yun ni Harold at tumayo tsaka inabot ang kamay kay Zaira. Nagtaka naman si Zaira ngunit hinawakan niya na lang yon. Nagulat si Zaira dahil nang makatayo siya ay bigla siyang binuhat ni Harold. Sir, baka may makakita po sa atin. Kaya ko naman pong maglakad. And so, wala silang pakialam. Baka kung anong isipin nila. Why? Ayaw mo ba sa akin? Natameme naman si Zaira at hinayaan na lang si Harold. Hindi niya rin kasi alam ang isasagot.
Pagkarating sa floor ng room nila, ay akala ni Zaira ay dediretso siya ni Harold sa room niya. Ngunit doon ito dumiretso sa room nito. Pagkarating sa loob, ay ibinaba siya nito sa kama tsaka kinubabawan. Muling hinalikan ni Harold si Zaira at hindi naman nagprotesta si Zaira. Hindi na namalayan pa ni Zaira kung paanong kapwa wala na silang sa plot ni Harold. Ang alam ni Zaira ay walang malalagyan ang sensasyong hatid ng bawat haplos at halik ni Harold. Harold? Yes, baby? Tungkol sa tanong mo kanina? I think gusto rin kita. Napangiti naman si Harold at pinagpatuloy ang pagpapalasap ng langit kay Zaira. Nagulat si Harold nang pinagpalit ni Zaira ang kanilang posisyon at nahagip agad ng kamay ni Zaira ang kanyang katigasan. Napaungol na lang si Harold na magsimulang igalaw ni Zaira ang kamay nito. Nang makita ni Zaira na tama naman ang kanyang ginagawa, ay itinuloy niya yon. Bibilisan pa sana ni Zaira ang galaw na kanyang kamay nang hawakan ito ni Harold at muli siyang kinubabawan. Not too fast, baby. Ako muna ngayon. Harold, gagawin ba talaga natin yon? Ang laki kasi niyan, tapos ang haba. Baka hindi ko kayanin. Dahan-dahanin lang natin para hindi ka mabigla. Pagkasabi ni Harold noon ay muli niyang niromansa si Zaira. Napahinga ng malalim si Zaira nang ipaghiwalay na ni Harold ang kanyang hita. Sandali namang tumingin si Harold kay Zaira bago itapat ang kanyang kahabaan sa pintuan ng perlas ni Zaira. Nang tumango si Zaira ay sinumulan ni Harold na ipasok yon ng tuluyan sa loob ni Zaira. Kinaumagahan naman ay ramdam ni Zaira ang sakit ng kanyang katawan. Pagdilat ng mata niya ay ang nakangiting si Harold ang bumungad sa kanya habang inaayos ang kanilang almusal. Good morning. Breakfast? Wow, breakfast in bed yan? Alam kong di tayo makakababae. Namula naman si Zaira dahil sa sinabi ni Harold. Kasalanan mo. Ang haba, tas ang laki pa ng ano mo. Pasensya na. Mahaba na to since birth. Napairap na lamang si Zaira habang si Harold ay tuwang-tuwa. Pagkatapos ng ilang araw ay bumalik na sina Zaira sa Maynila. Simula rin noon ay naging espesyal na ang relasyon ng dalawa, ngunit hindi pa nila ito pinapaalam sa iba. Minsan ay nag-aalala pa si Zaira dahil panay ang dikit ni Harold sa kanya kahit may mga staffs ng kumpanya. Ang kulit mo talaga. Paano pag nakita nila tayo? Ano ngayon? Buti nga yun. Wala nang maasungot ang lalapit sa'yo. Ano ka ba? Bus kita tapos sekretarya mo lang ako. Paano kung sabihin nilang piniperahan kita o kaya… Shh! Hayaan mo sila. Inggit lang sila kasi ikaw ang gusto ko. Love you. Namula naman si Zaira dahil sa sinabi ni Harold. Bulero. Love you too. Ganoon laging senaryo ni Harold at Zaira sa kumpanya. Minsan kapag solo sila sa elevator ay panay ang paglalambing ni Harold kay Zaira. Ngunit hindi inaasahan ni Zaira na ang tinago niyang relasyon nila ni Harold sa loob ng 6 na buwan ay malalaman nito ni Via. Inakala ni Via na inaabuso ni Harold si Zaira. Naabutan kasi nitong hinahalikan siya ni Harold habang nakatagan ang kamay nito sa kanyang mga pulso na nasa dingding ng elevator. Aba! Kahit bus ka namin, ipapapulis kita! Hindi porke bus ka ng best friend ko, pwede ka na mag-take advantage sa kanya? Saad ni Via. No, I'm not. Sagot naman ni Harold. Bes, ano ka ba? Ayos lang. Tumigil ka na nga dyan. Baka makuha natin ang atensyon ng lahat. Awat ni Zaira kay Via. Hindi, Bes. Kahit poging kainaan yung pechay mo, hindi pa rin tama na i-take advantage yun ng mukong na to. Tugon ni Via. Napabuntong hininga na lang si Zaira habang panay pa rin ang sermon ni Via kay Harold. Hinawakan pa ni Zaira sa kamay si Via para hatakin ito papalapit sa kanya. Pilit niya pa itong inilalayo ngunit panay pa rin ang pagmamatigas nito.
Bes! Tama na! Boyfriend ko siya! Manyakis kang… Ha? Anong sabi mo? Boyfriend mo to? Tanong ni Via. Tumango naman si Zaira habang napapailing na lang si Via at pabalik-balik ang tingin sa dalawa. Tumango rin si Harold habang malapad ang ngiti. Nabigla pa si Zaira nang hatakin siya ni Via. Dinala siya ng kaibigan sa kantinang kumpanya tsaka doon siya nito chinika ng tungkol sa kanila ni Harold. Ikinuwento naman lahat ni Zaira sa kaibigan. Napahawak na lang ito sa muka dahil sa binitawang mga salita kanina kay Harold. Bes, ihingi mo na lang ako ng tawad. Ayoko tumira sa ilalim ng tulay. Sabi ni Via. Natawa na lang si Zaira sa kaibigan. Pasensya na, Bes. Ayoko kasing sabihin sa'yo yung tungkol sa amin kanina doon dahil maraming makakarinig. Sorry, Bes. Hindi ko rin kasi alam. Pero babawi ka dapat mamaya. FO na talaga tayo pag di ka bumawi. Nagtatago ka na sa akin. Kainis ka. Sabi ni Via. Mabilis na kumalat sa kumpanya ang bali-balita tungkol sa relasyon ni Zaira at Harold dahil narinig din ng iba dahil sa lakas ng boses ni Via at nakaagaw yun ng atensyon. Ang iba ay kinilig at ang iba naman ay hindi sang-ayon. Ngunit wala namang pakialam sina Zaira at Harold roon. Matapos ang ilang buwang relasyon ay napagdesisyonan ni Harold na si Zaira na ang babaeng pakakasalan niya at mamahalin habang buhay. Zaira Beatriz Zamora, pwede ko bang palitan ng Samaniegong Zamora? Will you marry me, babe? Hindi makapaniwalang nakatingin si Zaira sa nakaluhod na si Harold sa harapan niya. Aarte pa ba ako? Aba, oo naman. Ikaw na yan Mr. Harold Samaniego. Oh my God. Walang bawian yan Final na. Wala nang bawian. Umuo ka, ibig sabihin, pakakasalan mo ako. Natatawa namang tumango si Zaira dahil kitang-kita niya na napalitan ng kasiyahan ang kaninang nag-aalala nitong ekspresyon. Iniabot ni Zaira ang kamay kay Harold, tsaka nito isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Matapos ang ilang buwang paghahanda para sa kasal, ngayon ay nasa harapan na ng salamin si Zaira. Tuwang-tuwa siya sa sariling refleksyon. Nakasuot siya ng wedding gown at ang trahe de boda na bumagay rito. Grabe, Bes! Ganda mo ngayon! Sabi ni Via. Napatingin naman si Zaira kay Via, tsaka ito pinandilata ng mata. Wow, ngayon lang? Hindi araw-araw? Natawa naman si Via tsaka hinila si Zaira para paupuin. Huwag kang ang magalit dyan at malaki na naman yung bilugan mong mata. Mamaya, maki-attend yung mga kwago sa wedding mo, di naging Halloween theme na. Sabi ni Via. Maglareklamo pa sana si Zaira ngunit biglang may kumatok sa pintuan. Tumayo naman si Via at nang buksan nito ang pinto ay bumungad ang stepmother ni Zaira. Napangiti naman si Zaira dahil tumapad ito sa usapang darating sila sa kasal nila ni Harold. Tatayo na sana si Zaira para salubungin ng yakap ang ina, ngunit sumunod rito si Trisha at kitang-kita niyang sanggol na nasa bisig nito. Pagtingin ni Zaira kay Trisha ay kitang-kita niyang nangungusap nitong mga mata, pati ang takot at lungkot. Mommy, nandito po pala si Trisha. Zaira, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Trisha. Tumango naman si Zaira tsaka tumingin kay Via at sumenyas na iwan muna sila. Can you stay, Mom? Please, baka po kasi hindi maniwala sa akin si Zaira. Sabi ni Trisha. Nang makalabas si Via ay ibinigay ni Trisha ang baby kay Doña Venice. Tsaka lumapit kay Zaira at yumakap. Naramdaman ni Zaira ang mainit nitong luha sa kanyang balikat na ipinagtaka niya. Hinaplos niya na lamang ang likod nito kahit na nagtataka siya sa inakto ng stepsister. Na makabawi ito ay saka ito bumitaw. Kitang-kita ni Zaira ang pagiging balisa ni Trisha. Pati ang pagdadalawang isip nitong magsalita, ngunit sa huli ay nagsalita pa rin ito. Zaira,
Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero sana maniwala ka pa rin. Ayos lang kung sampalin mo ko basta maibalik ko lang dapat sa amin ng anak ko. Sabi ni Trisha. Kumunot ang noon ni Zaira nang mapagtanto ang nais iparating ni Trisha. Si Harold ang ama ng anak ko, Zaira. Pagkatapos niyang malaman na buntis ako, matapos na nangyari sa amin, umalis siya. Hindi ko masabi nung una kay na Mami Tito dahil natatakot ako sa sasabihin nila. Sabi ni Trisha. Sunod-sunod na umiling si Zaira at napatakip sa bibig. Pagkatapos ng lahat ng mga ginawa at pinakita mo sa akin, sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Agad namang hinawakan ni Trisha ang kamay ni Zaira sa kalumuhod. Humingi ito ng tawad kay Zaira at nakiusap na wag siyang tumuloy sa kasal. Aalis sana si Zaira dahil hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Trisha. Ngunit nagsalita bigla si Doña Venice at sinabing totoo lahat ng sinabi ni Trisha. Alam ni Zaira na hindi magagawa ni Doña Venice na magsinungaling para lang sirain sila ni Harold. Ibinalik niya ang tingin kay Trisha at ipinatayo ito. May nangyari ba talaga sa inyo? Hindi mo ba gawa-gawa yan para hindi matuloy ang kasal namin ni Harold? Hindi, Zaira, hindi. Ginagawa ko to para sa anak namin ni Harold. Please, maawa ka sa pamangkin mo. Saad pa ni Trisha. I wanna hurt you. Dahil sinira mo talaga yung araw na dapat masaya ako. But I can't blame you. Kung ngayon ka lang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa akin ang katotohanan. Gusto man ni Trisha na kausapin si Zaira, ngunit tinaboy na sila ni Zaira. Sa kabilang banda naman ay si Harold na kinakabahan. Hindi niya alam kung bakit may iba sa kanyang nararamdaman. Ngunit napahinga siya ng maluwag nang bumukas na ang pintuan ng simbahan. Ngunit nagtaka siya nang sina Trisha ang naroon at may dala itong sanggol. Lumapit si Trisha sa kanya tsaka yumakap. Nagtaka naman ang mga tao sa simbahan, pati na rin si Harold kaya agad niyang kinalas ang pagkakakapit ni Trisha. Nasaan si Zaira? Bakit hindi niyo siya kasama? Don't mind her. Hindi na siya darating. Sinabi ko na ang lahat sa kanya, Harold. Ang tungkol sa anak natin. Sagot ni Trisha. Agad na hinawakan ng mahigpit ni Harold si Trisha sa magkabilang braso at galit na tiningnan. Walang pakialam si Harold kahit kita niya ang sakit sa mukha ni Trisha. Ano sa tingin mo ang ginawa mo? Are you out of your mind? Get lost, woman! Hindi ko anak ang batang yan dahil hindi kita hinawakan kahit dulo pa ng kalangkingan mo ng gabing yon. Matapos sabihin ni Harold yon ay agad siyang tumakbo palabas ng simbahan. Dali-dali siyang nagmaneho papunta sa hotel kung saan inaayusan si Zaira. Ngunit pagdating niya roon ay wala na ito. Naghanap si Harold sa mismong araw na yon kung saan pwedeng pumunta si Zaira, ngunit hindi niya pa rin nakita ang babae. Madaling lumipas ang buwan, ngunit hindi pa rin nakikita ni Harold si Zaira. Mawawala na sana siya ng pag-asa na makitang babae ngunit nakuha ng babaeng nakaupo sa counter ng bar ang kanyang atensyon kaya nilapitan niya ito. Zaira, ikaw ba yan? Lumingon naman si Zaira at inaninag si Harold dahil nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Harold? Hindi. Hindi ako maloloko ng paningin ko. Alam kong na-miss ko siya pero hindi ako maloloko ng umiikot kong paningin. Napailing na lamang si Harold sa pinagsasabi ni Zaira. Hindi ka niloloko ng paningin mo, Zaira. Ako to, si Harold. Aba, pati boses. Kuhang-kuha mo ah. Hindi ka totoo. Shoo, doon ka. Umalis ka sa imahinasyon ko. Winagayway pa ni Zaira ang kamay niya ngunit natigilan siya nang maramdamang may natamaan siyang pisngi at hindi ito isang imahinasyon lang. Napatakip sa labi si Zaira at dahan-dahang inilapat ang mga palad sa magkabilang pisngi ng lalaking nasa harapan niya. Naramdaman pa niya ang likidong dumadaloy roon. Pinisil-pisil pa yon ni Zaira tsaka isinunod na pisilin ang sariling pisngi. Pinisil pa ni Zaira ang ilong ni Harold para siguruhing tao ang nasa harapan niya.
Alam kong tao ka. Pero alam kong hindi ka si Harold. Imposibleng mahanap niya ako dahil ayaw nun sa mumurahing bar. Ayos rin yung uhog mo galing sa mata. Ano ba, Zaira? Ako nga to, si Harold. Lasing ka na. Umuwi na tayo. Please. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Anong patunay mo na ikaw si Harold? Paano kung rapist ka pala? Agad namang niyakap ni Zaira ang sarili na ikinatawa ni Harold. Agad namang pinakita ni Harold ang daliring, suot pa rin ang engagement ring nila ni Zaira. Agad namang binusisi ni Zaira ang singsing na suot ng lalaki at nakumpirma niyang si Harold ngayon dahil sa tatak nitong HZ. Napatakip naman sa bibig niya si Zaira at agad na tumayo. Pagtayo niya ay mutik pa siyang matumba, ngunit naibalansa niya naman ang sarili at agad na pinigilan si Harold na lalapit sana sa kanya. Hayaan mo kung alalayan ka, babe. Lasing ka na. Baka mapano ka pa. Huwag mo ako tawaging babe. Di ako lasing. Kaya ko maglakad. Ngunit ihinakbang na ni Zaira ang paa ay laking gulat niya nang mawalan siya ng balanse at muntik nang matumba muli. Ngunit nasalo siya ni Harold kaya hindi natuloy. Ang kulit mo kasi. Sabing alalayan. Hindi naman kita hihipuan hanggat hindi mo sinasabing pwede. Napatitig na lamang si Zaira kay Harold. Hindi alam ni Zaira ngunit parang may humihila sa talukap ng mata niya para pumikit dahil siguro sa alak. Bago niya ipikit ang mga mata ay nakita niya pang may butil muli ng luha na tumulo mula sa mata ni Harold. Hinawakan niya sa pisnging lalaki at pinahiran ang luha. Huwag mo akong iyakan. Hindi pa ako patay. Don't act like you really love me. Alam mong ginamit mo lang ako para makatakas sa mag-ina mo. No, I didn't, Zaira. Mahal na mahal kita. Yun ang huling narinig ni Zaira at tuluyang nawala ng malay. Naramdaman niya pa ang pagtapik ni Harold sa kanyang pisngi, ngunit wala na siyang lakas para imulat pa ang mga mata. Nagising si Zaira dahil sa lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Nang ilibot niya ang kanyang tingin, ay napansin niyang madilim pa. Tumayo si Zaira at bumaba mula sa kama. Laking gulat ni Zaira nang may biglang umungol ng pagtapak niya sa sahig. Multo! Kumuha ng unan si Zaira, tsaka yun pinaghahampas sa naramdamang katawan ng tao sa sahig. Aray! Hindi ako multo. Ako to si Harold. Na mahal ka. Nang marinig yun ni Zaira, ay bigla niyang naalalang nangyari sa bar. Nakatulog nga pala siya at pagkatapos nyon ay wala na siyang maalala. Harold? Ibig sabihin, nasa kondo mo ko? Yes. At sinisira mong mamahalin kong unan. You should be punished. Hindi na naintindihan pa ni Zaira ang huling sinabi ni Harold dahil medyo umiikot pa ang paningin niya. Mukhang sumobra nga talaga siya. Ang nais na lang ngayon ni Zaira ay kung paano makaalis sa kondo ni Harold. Ngunit laking gulat ni Zaira nang buhat siya ni Harold at ihiga ng maayos tsaka siya nito kinubabawan. Hindi ko palalagpasin ang paghampas mo sa akin. Pati ang pagsuka mo sa kotse ko. Pati yung pambibitin na ginawa mo kanina. Anong pinagsasabi mo dyan? Anong pambibitin? Oh, yeah. Hindi mo talaga maalala. Sa parking lot ng bar. Yung isasakay kita dapat pero bigla kang lumuhod sa harap ko at tinanggal ang butones ng pantalon ko. Kasi gusto mong kumustahin si Junjun? Gulong-gulo si Zaira ngunit biglang may nag-flashback sa isipan niya. Lahat ng pinaggagawa niya kay Harold bago makarating sa kondo. Namula na lang sa hiya si Zaira nang maalala niyang ayaw niyang sumakay sa passenger seat dahil gusto niyang kumandong sa driver's seat kay Harold. Halos hindi na siya makatingin sa mga mata ni Harold na nasa ibabaw niya pa rin hanggang ngayon. Sabi mo, you miss me. At na-miss rin kita, Zaira. Lasing ako kaya hindi ko maalala lahat ng pinagsasabi mong ginawa at sinabi ko.
Please, sabihin mo ulit ngayon kung gaano mo ko kamahal. No, I don't love you anymore. Hindi naman naniwala si Harold sa sinabi ni Zaira, tsaka ito hinalikan. Hindi akalain ni Harold na si Zaira mismo ang nagpalalim ng halik na yon. Hindi na napigilan pa ni Harold ang sarili at pinaglakbay ang mga palad sa katawan ni Zaira. Napapaungol na lamang si Zaira sa tuwing sisip-sipin ni Harold ang mumunting bukol sa ibabaw ng kanyang malulusog na kabundukan. Nasasabunutan na lamang ni Zaira si Harold sa tuwing sisip-sipin ito ang kanyang balat. Alam niyang mag-iiwan yon ng marika, ngunit hinayaan niya na lamang ito. Harold, I want you inside me. Now, please, huwag mo na akong pahirapan. Alam ni Zaira na maling ginagawa niya, ngunit nais niyang pagbigyan ng sarili kahit ngayong gabi lang bago tuluyang mawala sa buhay ni Harold. Yes, baby. As you wish. Wala nang natirang saplot si Zaira, kaya naging madali kay Harold na ipasok ang galit niyang alaga sa masikip na kuweba ni Zaira. Napaliyad na lamang si Zaira nang maramdaman ang kabuuan ni Harold sa kaloob-looban niya. Napakapit na lamang si Zaira sa buhok ni Harold nang magsimula itong gumalaw. Sa bawat pag-indayog ng kanilang katawan ni Harold ay kasabay nito ang paggalaw ng kama na lumilikha ng tunog na dumagdag sa init na nararamdaman nilang dalawa. Kinaumagahan ay naunang nagising si Zaira kaya agad siyang nagbihis at tinawagan si Via na hindi niya alam kung saan pumunta kagabi at iniwan siyang mag-isa sa bar. Hoy babaita, suduin mo ako dito. Alam mo naman siguro kung saan ang kondo ni Harold. Pagkausap ni Zaira kay Via sa kabilang linya. Ano? Anong ginagawa mo dyan? Aba, iniwan lang kita, lumandi ka na. Pinatawad mo agad yung lalaking yan. Nakatulog ka pa? Tanong ni Via. Kalma, bruhang to. Ikaw may kasalanan kung bakit ako nandito ngayon. Iniwan mo ako. Remember? Sorry na, Bes. Teka, tulog lang bang ginawa niyong dalawa? Baka naman ikaw ang magpatawad, siyang nagpatuwad. Tanong muli ni Via. Napasapo na lang sa noo si Zaira dahil sa pagiging bulgar na kaibigan. Pinatigil na lang ni Zaira sa pagtalak si Via at pinakiusapan itong bilisan. Maya-maya nga ay dumating na si Via. Agad namang sumakay si Zaira dahil baka magising si Harold at maabutan siya nito. Pati sa biyahe ay panay pa rin ang talak ni Via. Panay rin ang usisa nito kung may nangyari sa kanila ni Harold. Teka, panay ang pagtalak mo dyan eh. Ikaw, ba't di mo alam na di ako nakauwi? Hindi ka rin dumiretso sa kondo kagabi, no? Pinagsasabi mo. Saan naman ako pupunta? Sino naman sasamahan ko eh? Wala nga akong boyfriend. Sagot ni Via. Ewan ko sa'yo. Wala rin naman akong sinabi na may boyfriend ka. Natawa na lang si Zaira nang hindi makasagot ang kaibigan. Hindi na rin siya nito kinulit nang tungkol kay Harold at halata niya rin naman na may tinatago ito. Madaling lumipas ang araw at ilang linggo na lamang ay lilipad na papuntang Canada si Zaira. Nakahiga sa sofa si Zaira nang may kumatok sa pintuan. Nagtaka naman siya dahil alam ni Via ang password ng kondo nila. Napailing na lamang si Zaira nang maalalang makakalimutin nga pala ang kaibigan. Teka lang, nandiyan na. Syunga mo talaga. Napakaulyanin mo, Bes ah. Nang buksan yun ni Zaira ay laking gulat niya nang hindi yon si Via. Harold? Sasaruduhan na sana ni Zaira ang pintuan ngunit napigilan yon ni Harold tsaka ito pumasok sa kondo. Dumiretso pa ito sa sofa na animoy kanya yon. Lumabas ka nga. Tatawag talaga ako ng security. Di tawagin mo. Hindi nila pwedeng paalisin ang bagong may-ari ng condominium building na to. Napanganga na lang si Zaira. Mukhang nananadya nga si Harold na ubusin ang pasensya niya. Pati ang binilhan nila ng kondo na building ay nagawa pang bilhin ni Harold para lang malaya siya nitong mabulabog. Ano bang trip mo? Ikaw, trip kita. I want you to marry me again.
Ipapaliwanag ko ang lahat. Basta makinig ka lang sa akin. Pagak na natawa si Zaira, tsaka lumapit kay Harold tsaka ito hinila patayo at tinulak palabas. Nanlaban pa si Harold ngunit tinakot niya itong isusumbong sa pulis kapag hindi sumunod. Araw-araw na ganon si Harold na kinaiinisan ni Zaira dahil araw-araw din siya nitong binubulabog. Ayaw niyang makinig sa sasabihin nito dahil natatakot siyang marinig mula rito na ginamit lang talaga siya ni Harold. Ngunit laking gulat ni Zaira nang pag-uwi niya. Isang araw ay nasa loob na ng kondo si Harold habang si Vi ay panay ang picture sa cupcake na mukhang dala ni Harold. Pinandilatan niya pang lalaki na komportableng-komportable sa pwesto nito habang nakangiti sa kanya. Ano to? Bakit nakapasok yan? Di ko naman pinayagang pumasok yan ah. Palabisin mo nga yan. Sorry, bes. Nagdala ng cupcake na kainaan ko eh. I love you, bes. Pero mas masarap yung cupcake kesa sa'yo. Sagot ni Via. Grabe ka. Pinagpalit mo ako sa cupcake? Friendship over na talaga tayo. Nag-peace sign lang si Via kay Zaira tsaka ito tumakbo papunta sa kwarto nila. Napatingin naman si Zaira kay Harold, nangingiti-ngiti lang habang nakikinig sa bangayan nila ni Via kanina. Pumasok naman si Zaira sa kwarto, tsaka nagbihis. Paglabas niya ay nakapamewang siyang tinuro ang pintuan ng kondo nila kay Harold. Saglit na tumingin si Harold doon at agad na ibinalik ang tingin kay Zaira. Nakita ni Zaira ang lumatay na sakit sa mga mata ni Harold, ngunit isinawalang bahala niya lang yon. Labas! At huwag ka nang bumalik rito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Huwag mo na akong lalapitan, kahit kailan. But we made love that night. Hinayaan mo akong ipadama sa iyo ang pagmamahal ko ng gabing yun. Excuse me? We didn't make love that night. We had sex. Ginamit lang kita para mawalang uhaw ko ng gabing yun. Tulad ng ginawa mo sa akin, para takasan ang mag-ina mo. Magsasalita pa sana si Harold, ngunit si Zaira na mismong lumapit sa pintuan at binuksan yon. Ngunit bago makalabas si Harold, ay muling nagsalita si Zaira na siyang nagpaguho ng mundo ng lalaki. And one more thing, huwag mo na akong kulitin. Lumayo ka na sa akin. Layuan mo na ako. Huwag akong kusang lalayo. You choose. Ngunit hindi nakinig si Harold. Alam niyang tulad niya ay hindi kaya ni Zaira na mawala siya sa buhay nito. Ngunit nagkamali si Harold dahil sa pagpunta niyang muli roon ay wala na si Zaira. Nalaman niyang papunta na ng Canada ang babae. Sa kabilang banda naman ay nagmamadali si Zaira dahil malalate na siya sa kanyang flight. Papasok na sana siya sa airport nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Hello? Zaira, anak? Ikaw ba to? Sagot ni Doña Venice. Nagulat naman si Zaira nang marinig ang boses ng Mommy Venice niya. Pati kasi sa kanila ay nagtago siya dahil ayaw niyang makita si Harold na masayang kasama ang stepsister niya. Alam niyang tumawag ito ng ilang beses sa kanya, ngunit nagpalit agad siya ng SIM card at nag-deactivate sa lahat ng social medias niya. Mommy, bakit po ganyan ang boses niyo? Bakit po parang nanghihina ka? I'm okay. Pwede bang mahingan ka ni Mommy ng pabor? Pwede bang pumunta ka ngayon dito? Please? Sagot ni Doña Venice. Po? But Mom, ano po kasi? Tatanggi sana si Zaira, ngunit nang ang address na sinabi ng mami niya ay isang ospital, dali-daling pumara ng taxi si Zaira. Pagkarating sa ospital, ay agad siyang sinalubong ng ina. Dinala siya nito sa isang room at nakita niya roon si Tresha na nangihina na at maraming nakakabit na tubo sa katawan nito. Naalala niya biglang paghahabol ni Harold sa kanya. Naisip niyang baka itong dahilan kung bakit gusto nitong bumalik sa kanya dahil mamamaalam na sa mundo si Tresha. Mommy, ano pong nangyari kay Tresha? Bakit po ganyan ang kalagayan niya? Gagaling pa po siya, 'di ba? Napapahid na lamang ng luha si Doña Venice habang umiiling. Nangilid naman ang luha ni Zaira. Kahit hindi naging maayos ang pakikitungo ni Tresha sa kanya, ay may nabuo pa rin namang pagmamahal para rito si Zaira. She has cancer. Masyado nang malala nang sinabi niya sa akin.
kaya hindi na daw maagapan ng doktor. Sagot ni Doña Venice. Zaira, ikaw ba yan? Tanong ni Trisha. Agad namang lumapit si Zaira kay Trisha. Tumingin naman si Trisha kina Doña Venice na agad namang naintindihan ang nais nitong iparating. Paglabas ni na Doña Venice ay siya palang ang pagsalita ni Trisha. Humingi ito ng tawad kay Zaira at ikinuwento ang pagsisinungaling nito sa kanya. Hindi totoo na si Harold ang ama ng anak ko, Zaira. Someone raped me that night. At tinulungan ako ni Harold kaso huli na. Nagalaw na ako ng hayop na lalaking yun. Sabi ni Trisha. Gusto kong magalit sa'yo, Trisha. Pero alam kong hindi mababalik ng galit kong lahat ng nangyari na. Gusto ko lang ngayon ay gumaling ka para makapagsabunutan pa tayong dalawa. Natawa naman si Trisha sa itinura ni Zaira at umiling. Hindi na ako gagaling, Zaira. Sorry kung hindi ko naging mabuting kapatid sa'yo. Patawarin niyo sa anak ko ni Harold. Nasira ko kayo. But, can I ask a favor? Tanong ni Trisha. Ilang linggong dumaan ay tuluyan ng namaalam si Trisha. Naiwan nitong anak nitong ilang buwan pa lamang. Nais ni Trisha na si Zaira ang kumupkop kay Kylie dahil ayaw nitong istorbohin pa si Doña Venice. Pumayag naman si Zaira upang mapanatag ang loob ng kapatid. Nang mailibing si Trisha ay lumupad na papuntang Australia sina Doña Venice habang si Zaira ay tinawagan si Via. Nagulat pa ito nang nalamang nasa Pinas pa siya. OMG, Bes! Sumunod pa man din sa'yo pa Canada si Papa Harold. Bes, alam mo na bang totoo? Ay, hindi totoong si Harold ang ama ng anak ni Trisha. Sabi ni Via. Hindi na naituloy pa ni Via ang sasabihin sa kabilang linya dahil agad ding sinabi ni Zaira na alam niya na ang katotohanan. Bakla ka, pupunta na ako dyan nang mahabol ko na yung lalaking yun. O siya, sige, aaba ng hair mo hinahabol. Ganda! Sabi pa ni Via. Napailing na lamang si Zaira at nag-drive na papunta sa kondo nila ni Via. Iniwan niya muna si Kylie rito. Magtatanong pa sana ito kung sinong baby na yon ngunit hindi niya na ito sinagot sa pagmamadali. Agad na bumaba ng kotse si Zaira nang makarating sa airport. Ngunit napaluhod na lamang si Zaira nang pagdating niya ay lumipad na ang eroplano papuntang Canada. Iiyak na sana si Zaira nang may makitang pares ng paa sa harapan niya. Hey, anong ginagawa mo? Nagdadasal? Gusto mo ba ulit makita si Junjun? Huwag dito, madaming tao. Napatingala na lamang si Zaira nang marinig ang baritonong boses ni Harold. Nang makumpirmang si Harold ngayon ay agad siyang tumayo at lumundag sa bayakap rito. Ipinalibot niya pa ang 2 binti sa bewang nito. Napangiti naman si Harold at niyakap rin si Zaira. I'm sorry, hindi ko alam. Sorry, naniwala ko kay Trisha. Kahit sina Mommy, naniwala rin sa sinabi niya. Sorry, hindi namin alam. Sorry, I doubted you. Shh, ayos lang. At least now, nandito ka. Nagpapabuhat sa akin at di nahihiyang maging clingy kahit maraming tao. Doon lang napagtanto ni Zaira na maraming nga pala tao sa airport. Namulan na lamang siya sa hiya at agad na tinanggal ang mga binti sa bewang ni Harold. Natawa na lang si Harold nang yumuko na naman si Zaira at parang batang naglakad habang tinatabunan ng muka gamit ang palad nito. Hey, baby. Okay lang. Halika rito. Bubuhatin kita. Di ka naman mabigat eh. Tigilan mo nga ako. Ang daming tao. Ang ingay-ingay mo. Ano ka ba? Ayos lang yun. Wala naman silang pakialam. Halika na, baby. Shut up! Maraming buwan ang lumipas. Napag-usapan na ni Zaira at Harold ang lahat ng nangyari. Nalaman ni Zaira kung bakit hindi tumuloy si Harold sa flight. Nalaman niyang tumawag palang daddy nito at pinaalam na narito si Zaira sa Pilipinas.
Nabanggit rin ni Harold na sobrang galit nito kay Tresha ay hindi niya ito binisita sa ospital. Pati ang pumunta sa libing nito ay hindi niya naginawa. But you will love Kylie, right? Mahalin mo yan. Pamangkin natin yan. Siyempre, anak na rin natin kasi tayo nang magpapalaki. Ay, master. Siyempre naman, siya ang panganay natin. Gusto mo na bang sundan? Sundan ka dyan. Maghintay ka ng honeymoon. Napangiti naman si Harold dahil malapit na nga pala ang kasal nila ni Zaira. Hindi inakala ni Harold na ang pinapangarap niyang babae noon, inaasar-asar para lang mapansin siya ay siya ng babaeng makakasama niya panghabang buhay. Akala ni Harold ay hindi siya magugustuhan nito, lalo na't pangaasar lang ang kaya niyang gawin. Dumating na nga ang araw ng kasal nila ni Zaira. Kabadong-kabado pa si Harold dahil baka hindi sumipot si Zaira at mapagtantong ayaw talaga nito sa kanya. Kalma, son! Narating si Zaira. Hindi na mangyayaring nangyari noon. Sabi ni Don Lucas. I hope so, Dad. Baka kasi this time, mapagtanto niyang hindi ako lalaking karapat-dapat para sa kanya. Napailing na lamang ang ama ni Harold tsaka siya nito tinapik sa braso. That won't happen. Tingnan mo. Saad ni Don Lucas. Itinuro ni Don Lucas ang pintuan ng simbahan. Namumukas ito ang mga nakapilang flower girl, abay at naaninag ni Harold ang kanyang bride sa hulihan. Nang matapos mag-march ang iba ay si Zaira na ang sumunod. Hindi alam ni Harold ngunit imbes na ngumiti ay napaluha na lamang siya sa sobrang saya. Nang tumapat si Zaira sa kanya ay napatawa na lamang ito nang makita ang luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Pinahiran na muna ito ni Zaira bago sila pumunta sa altar. I love you, wifey. You're so pretty. Ang ganda mo talaga. Lagi. I love you, hubby. Kahit ang hilig mong mambola. Kiss the bride na daw. Smack lang ba o torrid? Kiss mo na ako. Pabagal-bagal ka pa, mamaya maging kiss the groom to. Natawa na lamang si Harold tsaka hinalikan si Zaira. Nagpalakpakan naman ang lahat. Matapos ang ilang taon ay nakangiti si Zaira habang nakatingin sa wedding picture nila ni Harold. Parang kailan lang ay 3 taon na palang lumipas matapos silang ikasal ni Harold. Nabalik naman sa ulirat si Zaira nang halikan ni Harold ang tungki ng ilong niya. Napatingin siya rito habang nakatawang hawak pa rin nito ang basang bimpo. Binura kasi nitong make-up niya gamit nyon dahil gusto ng mga anak nila na make-upan sila pareho. Nagmatigas pa kanina si Zaira ngunit hinabol siya ng kanyang asawa at mga anak. Anong tinitingnan mo dyan sa pader natin? Yung wedding picture natin. Ganda ko dyan. Grabe. Dati magkaaway lang tayo. Ngayon mag-asawa na. Maganda ka naman lagi. Tingnan mo, wala ka ng makeup, ang ganda-ganda mo pa rin. Buti na lang, tinali agad kita. Natawa na lang si Zaira sa sinabi ni Harold. Hinalikan niya naman ito ng mabilisan sa pisngi. Halata naman ni Zaira ang pagkagulat nito. Tumingin naman ito sa kanya at saka kumindat-kindat. Agad naman itong tumayo at binuhat siya ng bride style. Humarap pa ito sa mga anak at nagpaalam. Baby, laro muna kayo rito ni Ate Kylie ha. Pagagalitan ko lang si Mommy sa kwarto. Huwag kayong papasok at susunod ha. Pagagalitan din kayo ni Daddy. Natawa naman si Zaira at hinayaan si Harold na buhatin siya. Tumangulang naman ang kanilang bulinggit na busy rin sa paglalaro. Nagsimula nang maglakad si Harold patungong kwarto habang buhat pa rin ang asawa. Baliw ka talaga. Mamaya marinig tayo ng mga bata. Huwag ka lang maingay. Kasalanan mo eh. Ginalit mo Junjun ko. Lagi namang galit yan. Buti na lang magaling akong magpaamo. Napailing na lamang si Zaira dahil ang bilis talagang ma-turn on ang asawa niya sa mumunting halik sa pisngi. Hindi alam ni Zaira kung nakailang beses silang gumawa ng kababalaghan ni Harold. Hindi naman naririnig ng mga bata ang ginagawa nila sa labas dahil soundproof ang kanilang kwarto. Nang marinig ni na Harold na hindi na nag-iingay ang mga bata sa labas, ay agad silang lumabas. Alam kasi nilang pag tumahimik ang mga ito, ay may ginagawa na silang kalokohan.
Talian mo, Harold. Baka mamaya sumabog tayo rito. Ano ka ba? Chill ka lang. Walang gagawing masama ang mga bata. Anong wala? Sobrang tahimik nila. Last time na tahimik sila, nagmukhang ilog yung CR natin. Natawa na lamang si Harold dahil alam na alam talaga ng asawa niya ang gawain ng mga anak nila. Ngunit iba ngayon dahil pagdating nila sa sala ay agad na sumigaw ng happy birthday ang kanilang mga supling. Nilibang talaga ni Harold si Zaira para makapag-ready mga anak nila ng decoration para sa pa-birthday surprise nila sa kanilang ina. Kitang-kita naman ni Harold ang saya sa mga mata ng asawa. Tama nga si Harold dahil nakalimutan nitong sariling birthday. Agad na yumakap si Zaira sa mga anak, pati na rin kay Harold. Hala, nakalimutan ko talagang birthday ko ngayon. Alam ko, wife, alam ko. That's why naghanda kami ng mga bata ng pasurpresa para sa'yo. Salamat, hubby. Salamat. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga bata, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka din namin, wife. Mahal na mahal ka namin ng mga bata. Matapos ang mahabang yakapan at iyakan, ay nagsikain na sina Harold ng niluto niyang handa para sa kaarawan ng kanyang asawa. Kumuha rin sila ng litrato bilang alaala sa masayang araw na yon. Mula noon ay namuhay ng matiwasay sina Harold at Zaira. Naging masaya rin ang kanilang pagsasama hanggang sa kanilang pagtanda. Nagkaroon rin sila ng maraming anak, kaya marami rin silang apo na laging dumadalaw sa kanila. Marami pa silang mga ala-alang nabuo kasama ang lumalaki nilang pamilya at nagsilbi rin silang inspirasyon sa mga anak nilang tinatahak pa ang daang pinagdaanan na nilang dalawa. Sa kwento ng ating buhay ay tayong bida. Nasa sa atin kung paano natin patatakbuhin. Tulad ni Zaira na piniling maging masaya sa kabila ng pagkawala sa kanya ng kanyang mga magulang dahil alam niyang hindi nito gugustuhing makita siyang lugmok at nagmumukmok sa isang tabi, ang kwento ni Zaira ay nagbibigay ng mahalagang aral sa buhay. Ito'y nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiis at pagpupursige sa kabila ng mga hamon at pagsubok. Si Zaira ay hindi sumuko sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga magulang at hindi rin ito naging hadlang para makamit ang kanyang mga pangarap sa buhay. Totoo nga ang sabi nila na marami ka munang pagdadaan ng pagsubok bago mo makamit ang nais mong buhay. Tulad ni Zaira na hindi akalaing magiging parte pala ng paglalakbay niya si Harold. Ang pag-iibigan ni Zaira at Harold ay isang magandang halimbawa ng pagmamahal na nagtatagal. Hindi sila basta-basta natibag ng mga pagsubok na dumating sa buhay nila at piniling isa't isa. Sa huli, ang kwento ni Zaira ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga taong naghihirap sa buhay. Ito ay nagpapakita na kahit gaano kahirap ang buhay, meron pa ring pag-asa at inspirasyon na magagamit upang makamit ang mga pangarap at mga hangarin sa buhay.